Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Si Kamanong po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ang palusot at mga kasinungalingan di umano ni Tito Soto na tinatawag pong si Wambol. Pakinggan po natin mga kababayan ang kanyang mga palusot at mga kasinungalingan di umano. Ito po siya mga kababayan. Umpisahan na po natin. Pakita mo. Ayan. Sabi ni Senator Lacson, anong ginagawa niyo rito? Nagkamali ako ng pasok. Hindi, sabi ko, nagkwentuhan lang kami. Sabi ko, at tinanong ko pa siya, ilan ba yung kwartong pinapagawa sa new Senate building? I even asked him that. Bakit? Sabi niya, why? Tukang ka ako yung mga congressmen gustong gawing regional. Gusto nilang gawing 36 ang mga senador. Sabi ko, tatanong ko kung kakasya ron. We were joking. So yung mga source na nakikinig ng mga kwento, parang they make it sound sinister. Mag-ingat po tayo sa mga ganong kwento. Hindi ko sinasabing hindi nangyari. Nangyari. Yung nag-usap kami, nakita kami. As a matter of fact, you will not be surprised. You should not be surprised if I often see Bojidi. Because Bojidi is my golf mate. Ang mga golfing friends namin, every now and then, nagkaka-dinner kami. And during that time, na pinag-uusapan nila yung na binabanggit na nag-meeting daw kami dahil sa chacha. Parang ganun ang dating eh. That's not true. Ang talagang topic namin was the new TW777 of Honma Meres. It's a new set of clubs that Speaker Boji was telling me that he wanted to buy and asked me if I tried it already. Kami mga golfing buddies na grupo. Even Dom Mendoza was there because Dom Mendoza is NPC also. He's the Secretary General of NPC. So pagka nakikita-kita kami almost, every 2 weeks? Every month we have an NPC meeting. We always miss you, Madam President, because you seldom attend. So hindi dapat masamahin kung nag-uusap-usap ang mga politiko. Kung may mga idea mga politiko. That's why I really take offense. I take exception to what was presented. But I don't care about what the other mention or the other things that were mentioned. Yan po mga kabayan, nakita niyo po ang palusot. Dahil po nabunyag, biro-biro na lang po mga kabayan. At gaano po katino itong si Tito Soto, lalong-lalo po sa kanyang mga salita. Meron po ba siyang isang salita? O isa rin pong tinatawag na ubod ng sinungaling di umano? Ito po, pakinggan po natin yung isa pa po niyang video na nakalimutan niya na po yata. Yung ang dalawang muka ni Tito Soto. Yung kanyang dalawang muka. Ito po yung sinasabi ng ating kababayan. Ang dalawang muka ni Tito Soto. Panoorin po natin at pakinggan ito. Ang dalawang muka ni Soto. Pagdating sa chacha. Kaya wala kaming kinalaman dyan. What we can do is meet with them. Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para A few moments later. I have never been in favor of cha-cha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present. what we can do is meet with them. Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito,
which could not be called outright. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, ano? Pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para A few moments later. I have never been in favor of Chacha. Charter change? Never. From the day I became a senator up to the present, What we can do is meet with them. Nakita niyo mga tambay, magmula po nung maging senador siya hanggang ngayon, never siyang pumabor na balangkasin ang ating konstitusyon. Pero, meron po siyang salita na sumasang-ayon siya at pag-uusapan nila ng lower house o ng kamara. Nakita niyo po, paano niyo pa paniniwalaan ang ganitong klaseng senador? Tumanda na po sa Senado. Ano po ba ang nakita natin na malalaking achievement ni Tito Soto? Maliban po sa puro kasinungalingan yata na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi kaya? Yan po si Tito Soto, mga kababayan. Ginagawa pong tanga bobo ang mga Pilipino. Pagka po nabuko at nabunyag ang katarantaduhan nila, di umano, dadaanin po sa biro lang dahil napag-uusapan daw nila sa kanilang grupo ng kanilang golf. Hindi po ba dyan nagkakaroon ng maraming transaksyon sa mga golf? Hindi ba? Dahil sila lang po ang tao riyan. Mga politiko, mga masisiba, hindi po ba? Mga oligarkiya, di umano. Hindi kaya. Kaya napakahirap pong pagtiwalaan ng ganitong klasing politiko. Walang isang salita. Yung kanyang isinusuka na, kinakain pa. Nasa lupa na, inuuod na, kinakain pa rin niya. Ganon siya. Ganon siyang klasing politiko pala, di umano. Napakahusay magsalita. Pero, pag nabuko na, nabisto na ang mga gawain, kanya-kanya na pong palusot. Kanya-kanya ng denied. Dinideny na lahat ang mga nasabi. Pero naka-record po. Recorded. Naka-video lahat. Mga politiko kayo. Social media na ngayon. Internet na. Marami na nakakapag-upload ng mga luma, mga salita, mga nakaraang video nyo. Hindi po ba? Makakalusot ba yan, Tito Soto? Ngayon, bistadong-bistado kasi ang galawan nyo. Kaya, nagpapasalamat kaming mga Pilipino na napalitan ang liderato ng Senado. Kung hindi napalitan ang liderato ng Senado, delikado ang bansa at delikado ang mga Pilipino sa ganitong klaseng mga politiko pala. Dahil ang inuuna po nila ay ang pangsarili nilang interes na hindi na mawala sa kapangyarihan at ma-extend at hawakan na nila forever ang bansa at pakinabangan ng pakinabangan at huthutan ng huthutan ang taong bayan. Ganun pala. Buti na lang po hindi pinag-adya ng may kapal ang kanilang maitim na balak sa ating bansa. Buti na lang po, nagpapasalamat po tayo, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, si Tito Soto na hindi po sinungaling. Kailanman ay hindi marunong magsinungaling. Nagsasabi po siya ng totoo, mga kababayan. Hindi siya sinungaling at lalong-lalong hindi siya kurap. Hindi siya sinungaling, hindi rin siya kurap. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nakagusto po ng ating tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Beichi Chiyoko, Kingston from Hong Kong, Eric Hershaw from Canada, Jake Yahut from California, USA,
Gina Ray from Berlin, Germany. Julieta Silona from Sydney, Australia. Baby Roman, Ate Isa from Cagayan, Bali. Jem Aris from United Arab Emirates. Jovelyn Watanabe from Japan. Ako si Pilam, Ani Jo. Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi from Japan, Norma Garcia, Gay at Siena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Ingat-ingat po kayo sa inyo pumapagawa. God bless po sa inyong lahat. Thank you po. At taste lang po muna tayo mga kabayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.